Kaya karamihan sa mga pastor ngayon, maminamahal, talagang may sweldo, lalo na dun sa nagtuturo na si Kristo'y tao. Meron niyang may bahay yan, libre bahay, may libre sasakyan, may sweldo. Ang ganda, ang daming benepisyo. Hindi katulad ng inyong mga mangangaral dito, maminamahal. Kami mga dati may mga trabaho kami, dati kaming may mga profesyon, iniwan po namin yan. Kami naglingkod sa ating malapang noon. Sabi ko nga sa inyo, maminamahal, nagsimula kami rito, 5 pesos ang blessing. Doon na kami bibili ng sabon. Doon na kami, yung 2 piso, pambiling sabon, 2 piso pa lang yung Tide Bar nun. Yung 2 piso, pangkain, bibili namin ng pagkain. Yung piso, tithes and offering. Natiis namin yan. Kasi kung hindi namin natiis yan, maminamahal, wala na kami rito. Amen. Bago kami naging preacher, bago kami naging tumayo sa banal na pulpito, maminamahal, talagang nahubog kami sa pagtuturo. Nahubog kami ng pangangaral ng ating beloved pastor na ang pagiging manggagawa ng Diyos ay full sacrifice. Tayo tinawag hindi para mga minamahal, tayo ay manampalataya lamang, kundi tayo tinawag ng Diyos para magtiis din alang-alang sa Kanya. Sabi ng Philippians 1:29, ang mga tunay na mga mangangaral ng Diyos, maminamahal, tinawag sila hindi para manampalataya lamang, kundi para magtiis din alang-alang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya sabihin ko sa inyo, maminamahal, ang ating beloved pastor, hindi po siya hireling. Hindi siya upahan. Bago naging pastor, ang ating beloved pastor, maminamahal, meron siyang minahan. Meron siyang palaisdaan, maminamahal. At the same time, siya po, maminamahal, ay abogado. Nakatapos siya ng abogaan siya, mga minamahal. Kukuha na lang siya ng bar exam. Bago siya kumuha ng bar exam, nakakilala siya sa malapang noon. Kaya sabi niya, malapang hindi ko na itutuloy yung pag-abogado ko. Pero tapos na siya. Kukuha na lang siya ng bar exam. Tapos na siya ng pagiging abogado. Pero maminamahal, ang ating beloved pastor, iniwan niya ang kanyang minahan. Iniwan niya, mga minamahal, ang kanyang negosyo, ang kanyang ginto. Yung kanyang ginto, yung kanyang mga palaisdaan, yung kanyang minahan, at iniwan niya ang kanyang profesyon, maminamahal. At the same time, ang ating beloved pastor, maminamahal, ay orator. Magbabayad sa kanya ang mga kandidato, magbabayad sa kanya, maminamahal, ang mga politiko, magbabayad sa kanya ng 100,000. Ipagkakampanya niya, kaya nga ating malapastor, ang laki ng boses. Nagbabayad ang mga politiko sa kanya, maminamahal, para ikampanya ang mga politiko, mga minamahal, para manalo. Lahat ng pinangkampanya ng malapastor nung hindi pa siya Kristiyano, nananalo, maminamahal, doon sa Surigao. Amen. Kaya kilalang ating beloved pastor, pero alam nyo, mga minamahal, iniwan lahat ng ating beloved pastor yan. Amen. Iniwan niya ang kanyang pagiging abogado, iniwan niya ang mining, iniwan niya ang palaisdaan, iniwan niya, mga minamahal, ang pagiging orator, yung inuupahan siya ng mga politiko para ipagkampanya siya, mga minamahal, iniwan niya lahat yun. Nagsimula siya ng aral ng Ebanghelyo. Nagsimula sa 13 lang ang member. 13 lang, maminamahal. Tapos, ang tithes and offering, maminamahal, 5 piso. Kailangang isanla pa ng beloved pastor, maminamahal, ang kanyang barong para makabili, maminamahal, ng mga buto-buto. Ilalaga yung buto-buto, maminamahal, yun ang ulam nila. Tapos, mamumulot lang siya ng mga gulay-gulay doon sa palengke, yung mga tinanggal na ng mga pilas na hindi na magandang mga daon ng mga repolyo. Ganun ang buhay ng beloved pastor bago siya, mga minamahal, naging totoong pinagpala ng Diyos, mga minamahal, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ako, nadatnang ko po yan, mga minamahal. Nag-worker ako, 84 na. Talaga nakita ko, maminamahal, ang sakripisyo. Isang beses lang kami kumakain, tinatakal pa. Pag hihingi ka, hindi pa kami nabusog, hihingi kami.
Sasabihin ng tagabigay, Brad, pakainin muna natin lahat. Pag may natira, tsaka babalik uli. Kaso, wala nang natitira. Alam nyo, para maka-survive kami, kung maggugas ng pinggan. Ako maggugas ng pinggan. Yung mga tutong doon, maminamal nakakapit doon sa malalaking kaldero, talagang kakainin ko yun. Palalambutin ko doon sa natirang sabaw. Yung natirang konting sabaw, palalambutin ko doon. Minsan naman kung prito yung ulam namin, isasaw ko lang sa mantika. Lalagyan ko lang konting asin. Dudurugin ko sa may konting mantika. Kakain na naman ako. Kasi nag-worker ako, 17 lang ako eh. Talagang kalakasan ko pang kumain. Pero nakita nyo, mami na mahal, totoo po talaga ang pangako ng ating beloved pastor, na kapag ikaw, mami na mahal, ay sumusunod, pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Ngayon, tinatamasa natin yung pagpapala, mga minamahal. Kaya nga dito sabi ng Banal na Kasulatan, para hindi po tayo madaya, mga minamahal, sabi, kailangan alam po natin ang tanda ng tunay na pastor. Sabi ito, ang tunay na pastor, sabi, giveth his life for the sheep. Sabi ng John chapter 10, verse 11, sabi po rito, mga minamahal, ibinibigay, ako ang mabuting pastor, ibinibigay na mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga tupa. Sa verse 8, maminamahal, sabi ng verse 8, ang lahat ng mga nauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, dadapat hindi sila dininig ng aking mga tupa. Ang mga naunang pastor noon, maminamahal, kaya ang yayaman, mga tulisan daw at mga magnanakaw. Kaya ang yayaman, may mga saring, may mga eroplano, may mga bara-bara ng ginto. Talagang ang yayaman nila, maminamahal, may mga eroplano sila, may mga magagara silang sakan, marami silang pera, maminamahal, pero ang ating pastor, maminamahal, talagang grabe, umaasa tayo sa binibigay ng mga minamahal natin mga kapatiran. Sabi, ang tunay na pastor ay ibinibigay niya ang kanyang buhay, alang-alang sa tupa. Sabi ng John chapter 15, verse 13, maminamahal, sabi ng talatang ito, maminamahal, John 15:13, sabi po rito, walang dakilang pag-ibig kaysa rito ang ibigay ng isang tao ang kanyang buhay, alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Ang tunay na pastor, maminamahal, ibinibigay niya ang buhay niya para sa atin. Amen? Biro mo, maminamahal, bukod sa iniwan ng ating beloved pastor ang kanyang profession, kanyang pagiging abogado, iniwan niya ang kanyang business, ang kanyang minahan, yung kanyang palaisdaan, iniwan niya ang kanyang pagiging orator, yung nangangampanya ng mga kandidato, iniwan niya yun. Tapos, halos wala, nung kinasal ang beloved pastor, nung bagong kasal sila ng ating beloved assistant pastor, ang naipakain niya lang doon sa kanyang mga bisita, pinainom niya lang na soft drinks. Tapos lumuwas na sila ng Maynila. Habang nagiinom na, akala ng mga bisita, mayroon pang darating na pagkain. Yung pala, yung soft drinks okay na. Wala nang handa ang ating beloved pastor. Kasi nagsisimula na siyang pumasok sa ministry. Pumunta na siya ng Maynila. Doon mga minamahal nag-pioneering ang ating beloved pastor. Grabing sakripisyo, maminamahal. Kaya sabi, walang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito ang ibigay ng isang taong kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Amen! Ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 24 and 25, maminamahal, gaya ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, sabi rito, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo na siya po'y nagkatawang tao, siya ay pastor din. Siya'y tinawag na pastor. Sabi, siya rin ang nagdala ng ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran nang dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Sapagkat kayo'y gaya ng tupang nangaligaw, dalapat ngayon, nagbabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen!
Kaya nga, maminamal, tandaan nyo, ang tunay na pastor ay nagbibigay buhay. Amen. Nagbigay buhay, hindi po naghanap buhay, hindi hanap buhay. Ang pagiging pastor ay bigay buhay, hindi hanap buhay. Ngayon nakita nyo, mga pastor ngayon, maminamahal, pag hindi na kontento sa sweldo, pag hindi na kontento sa mga tithes and offering ng kapatiran nila, nagnenegosyo sila. Yung iba may mga trabaho sila. Sideline lang nila ang pagpapastor. Yan po yung mga hindi totoong pastor. Sapagat ang totoong pastor, maminamahal, sabi ng Biblia, iiwan mo lahat alang-alang. Sa ating pinakamamahal na panunggay nila, Apostol Pedro, sila James, yung 12 apostol. Sabi ng Matthew chapter 19, verse 27 hanggang 30, sinabi nila sa malapang Panginoon, narito, iniwan namin lahat. Ang aming hanap buhay, iniwan namin ang aming pangingisda, iniwan namin ang aming mga trabaho. Iniwan yung kanyang paniningil ng buwis. Mga minamahal, halos lahat ng mga apostol, may mga trabaho, iniwan nila para mangaral ng Ebanghelyo. Amen. Sila Tomas, sila Zebedeo, yung 12 apostol, maminamahal, may mga magandang hanap buhay sila, may mga trabaho sila, pero iniwan nila. Kasi sabi ko, mababasa niyo po dito sa Matthew 19, idagdag natin 27 hanggang 29, sabi po rito, narito, Panginoon, iniwan namin lahat. Ano ang makakamtan namin? Sabi nila. Kindly, pakibasa natin ito. Dito po sa Mateo, chapter 19, verse 27 up to 29, na magkagay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat, nagsisunod sa iyo. Ano baga ang aming kakamtin namin? At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkaupo ng anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga babae o kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya maminamahal, prangka kong sasabihin sa inyo, maminamahal, kung maglilingkod na kayo sa Diyos, maminamahal, maglingkod na kayo ng seryoso dito. Wala na kayong makikitang ibang mga mangaral na katulad ng mga mangaral dito sa ating ministeryo. Kahit libutin nyo, maminamahal, magpalipat-lipat kayo ng ministeryo, wala kayong makikita, maminamahal, na katulad ng mga mangangaral na ibinigay ang kalang buhay alang-alang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iniwan ang kalang mga profession, iniwan ang kalang mga trabaho, iniwan ang mga negosyo alang-alang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung makikita nyo man ngayon ang buhay namin ngayon, maminamahal, hindi nyo makita sa amin na yung sinasabi namin sa inyo na 5 pesos lang ang aming blessing noon. Kasi pinagpala na tayo ng ating mahal na Panginoon ngayon. Amen. Pero hindi galing sa aming pagtatrabaho. Yan ay mga hinihipo ng ating hinihipo ng malapan ng mga kapatiran. Nagbibigay sila, maminamal na nahihipo sila. Amen. Yung nakikita nyo sa amin ngayon, yan ay bunga ng pagpapagal ng panalangin ng ating beloved pastor na sinabi niya, mga minamahal sa amin noon, sabi niya, kayo na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon balang araw, nagkakaroon kayo ng tig-iisang sasakyan. At kayo ay magkakaroon ng pagpapala na hindi nyo mabilang, hindi kayo maubusan ng pagpapala. Ngayon, nangyayari na po, maminamahal, ang mga pangako ng ating beloved pastor. Amen! Ganyan, maminamahal, ang tunay na mga mangangaral ng salita ng Diyos, sabi ng Biblia, iniwan nila, sa mga karamihan sa mga pastor ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo,
ang religion sa buong mundo, 20 lang ang nagtuturo ng Biblia. Sa mga nagtuturo pa sa Biblia, hindi pa lahat tama. May nagtuturo na 3 persona ng Diyos, may nagtuturo na isa lang ang Diyos, pero yung tao lang, si Kristo, tao lang. Ang Diyos yung Ama, walang pangalan. Itanong mo, anong pangalan ng Ama? Ewan ko, Ama lang ng Ama. Paano mo matatawagan ng Diyos? Sabi, paano ka magsisitawag sa hindi mo sinampalatayanan? Paano ka tatawag? Halimbawa, hindi mo kilala yung taong tatawagin mo. Sisitsitan mo lang. Pero sa banal na kasulatan, makita nyo, sa Biblia kapag nabuksan ang isip, ang puso nyo, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng mahalapang ng Kristo. Sinabi ng mahalapang ng Diyos, sabi niya, lahat ng tuhod, lahat ng dila magpapayag na si Kristo ang ating dakilang Panginoon. Amen. Pero sila hanggang ngayon hindi nila alam kung sino Diyos. Ang nakakalungkot dito, mami na mahal, meron tayong mga kasama dati. Nandito na sa iisang Diyos. Lumipat pa sa 2 Diyos. Nung nandito, gumaling. Nung nandito, pinagaling sila ng malapang noon, binago sila, grabing kagalakan, grabing kapayapaan. Doon, wala nang healing. Wala pang kaligtasan. Yun napunta sa dalawang persona ng Diyos. Kinuha siya, mami na mahal. Tapos pinahirapan na dyaryo yan, na napalabas yan sa sa Channel 2, sa Soko. Hinold up siya. Nung nandito siya, daming himala. Nung naniniwala siya isang Diyos, grabing miracles. Naalala niya, pinatotoo niya, mami na mahal, nagmaneho siya sa Baguio, mula Baguio hanggang Zambales. Nakatulog siya. Pagbaba niya doon sa zigzag, nakatulog siya. Imagine, natutulog siya, nakarating siya ng Zambales, mula Baguio, tulog siya. Sabi, totoo talaga ang Diyos, grabe. Nung nandito siya, nung wala na siya, naniwala na sa 2 ang Diyos, nawala na rin yung miracles. Nawala na rin yung himala na malapang noon. Dinukot siya, mami namal, pinahirapan siya, pinalabas lahat ng kanyang pera hanggang sinunog siya. Iniwan siyang patay. Samantalang nung nandito siya, grabe ang miracles, grabe ang patnubay, grabe ang himala na pinakikita sa kanya ng mahal na Panginoon. Mga minamahal nung umalis, naniwalang 2 ang Diyos. Ang daming mga kapatiran dito na wala, meron akong kilala, bunga ko. Hindi kaya, ang bahay nila pababang ganun eh. Hinihingal siya, hindi niya kaya. Pero napunta dito sa atin, gumaling, talaga nagpapabalik-balik, lumakas. Naisama niya buong pamilya niya, buong loved ones niya, pero nakakalungkot. Pumunta na naman sa 2 ang Diyos. Ang katwiran niya, yung preacher dito, yung preacher sa atin, hindi daw magaling mangaral. Sabi ng Biblia, hindi yan sa pagalingan ng pangaral. Amen? Ano may magaling mangaral kung wala naman sa katotohanan? Amen? Ang mga totoong mangangaral na salita ng Diyos, hindi yan magagaling mangaral, pero nagsasabi ng katotohanan. Napunta siya doon. Ngayon, bumalik yung sakit. Ayan, nabalitaan ko. Wala na rin. Hindi ligtas yun. Sino magliligtas sa iyo? 2 paniwala mo sa Diyos. Lalo na pag 3 ang persona ng Diyos. Iisa lang ang Diyos, basahin nyo sa Biblia. Kung meron man kayo nababasa rito, mga minamahal, na ang ating malapang ng Kristo binabanggit, tapos meron pang Ama, pag binanggit ang malapang ng Kristo, mga minamahal, maaring binabanggit yung kanyang pagiging tao. Kasi ang malapang Panginoon, nagmanifest siya sa 3. Yung tinatawag dito na Ama, Anak, Espiritu Santo, manifestation niya ng Diyos, ng iisang Diyos. God is Holy Spirit. God is Holy Spirit. And the God of Holy Spirit is Father. Ang pangalan niya ay Father, God the Father. At ang pangalan nun, mga minamahal, ay Jesus Christ. Kaya nga nung sinabi ng banal na kasulatan sa Mateo 28:19, sabi diyan, humayo kayo, magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Nung tumalima ang mga apostol, ang mga alagad, nagbautismo sa pangalan ni Jesus. Amen. Bakit? Yung pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, at pangalan ng Espiritu Santo ay Jesus. Kaya sa Biblia, wala kayong mabasa na nagbautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Lahat ng mga nabautismoan ng mga Kristiyano ay nabautismoan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya yun ang sinasabi ko, maminamahal, na iilan lang ang Kristiyano, pero iba-iba pa yung paniniwala. Meron 2 persona, meron 3 persona, meron si Kristo, tao. Pero dito, maminamahal, nalaman na natin ang totoo, huwag ka nang umalis. Sabi nga ng beloved pastor, pag aalis ka pa, ipasuri mo yung isip mo, baka may nalaglag na tornilyo. Dito po, maminamahal, nasa katotohanan tayo. Lahat ng mga tinuro ng ating beloved pastor ay katotohanan. Lahat ng mga napakinggan po natin ay totoo. Ang gawin na lang natin, manatili tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sumunod po tayo kung ano maitinuturo sa atin. Magmamana tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Dito po sa uling talata, wala na tayong oras, sayang, maminamahal, babiyahe pa kami papuntang Manila. Kasi meron pong celebration ng ating beloved pastor, maminamahal, at ang kanyang beloved son, beloved Wildy James. Kaya habol po kami ron, maminamahal. Basahin po natin ang uling talata. Ezekiel 34 verse 23, talo ng 26 hanggang 31. Mga minamahal, ito po ang taglay ng tunay na pastor ng Diyos, maminamahal. Basahin po natin. Ezekiel 34, verse 23, talo ng 26 hanggang 31. Dito po sa Ezekiel, Kapitulo 34, talatang 23, talo ng 26 hanggang 31. Ganito po ang pagkasabi. Ezekiel, praise the Lord. 34:23. 34:23. Tapos 26 hanggang 31. Ganito po ang pagkasabi. Ano nga pagkasabi, Brad? 26 at 23. At ako'y naglagay ng isang pastor sa kanila, at kanilang papastulin sila sa makatuwid bagay ang aking lingkod na si David. Kanyang papastulin sila at siya magiging kanilang pastor. Sa 26, aking gagawing mapapalad sila. At ang mga dakong nanga sa palibot ng aking burol at ang aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan. Magkakaroon ng ulan ng pagpapala. At ang punong kahoy sa parang ay magbubunga at ang lupa ay magsisisibol ng halaman niya. At sila ay matitiwasay sa kanilang lupain. At ang kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Pagka aking binali ang tali ng kanilang pamatok at aking nailigtas sila sa kamay ng mga pinaglilingkuran nila. At sila ay hindi magiging pinakahuli sa mga bansa o lalamunin man sila ng hayop sa lupa, kundi sila ay magsisitahang tiwasay at walang tatakot sa kanila. At aking pagkakalooban sila ng mga pananim na ikababantog at sila ay hindi mga lilipol pa ng kagutom sa lupain o magtataglay pa man ng kahihiyan sa mga bansa. 30. At kanilang malalaman na akong Panginoon, nilang Diyos ay sumasa kanila at sila sa sangbayanan ni Israel ay aking bayan, sabi ng Panginoong Diyos. Amen. 31. 31. At kayo'y mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang sabi po rito, pag natagpuan mo ang tunay na pastor, hindi lang yung mga pastor ang sasagana. Ang sasagana, mga mananampalataya. Ang sabi rito pag nasumpungan mo, at aking gagawin kayong mapalad. Sabi ng verse 26, sa dakong nasa palibot ng aking burol. Aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan at magkakaroon ng ulan ng pagpapala. At ang punong kahoy sa parang ay magbubunga at ang lupa ay magsisibol ng alaman niya. Siya ay matitiwasay sa kanilang lupain at kanilang malalaman na ako ang Panginoon pag aking binali ang tali ng kanilang pamatok
aking nailigtas sila sa kamay ng mga pinaglingkuran nila. At sila ay hindi magiging huli. At sabi rito, mga minamahal, at aking pagkakalooban sila ng mga pananim na ikababantog. At sila hindi na malilipol ng kagutom at kagutom sa lupain o magtataglay pa man ng kahiyan sa mga bansa. Ibig sabihin, pag natagpuan mo ang tunay na pastor, mga minamahal, pagpapalain ka pala ng Diyos. Amen! Pagpapalain tayo ng ating Malapanginoon, katulad ng mga kapatiran natin dito. Dati, mga minamahal, nung nag-worker ako, 1984, ang pinakamayaman dito, naka-tricycle. Pag nakakita kami ng kapatiran may tricycle, mga minamahal, sasabihin namin sa Malapastor, may kapatiran po tayong may kaya, naka-tricycle. Biro mo, ang pinakamayaman dito, mga minamahal, naka-tricycle. Pero pag pumunta ka ngayon sa Maynila, halos lahat ng kapatiran may mga sariling sasakyan. Ang gaganda ng sasakyan. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen! Dito sa lugar natin dito, mga minamahal, dati, palipat-lipat kami. Wala kami sariling bahay-sambahan. Lilipat kami, mamaya paalisin kami, lipat na naman. Lipat na naman. Walang maayos, walang magandang bahay-sambahan. Tignan nyo. Ngayon, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Napakaganda ng lugar natin. Mga minamahal, sarili na natin. Hindi na tayo pwedeng paalisin. Amen! Dati, nag-i-coast tayo, halos pamasahin noon, mga minamahal, pag kami, yung utusan, dalawa kaming preacher, isang gitarista, isang preacher, magkakandungan pa kami para makarating. Kaya tuloy, sasabihin ng konduktor sa amin, Lolo, may bayad ba yung apo nyo? Nag-aaway tuloy kami ng kasama ko kung sino yung apo at sino yung lolo sa amin. Walang pamasahe, kulang eh. Pero ngayon, maminamahal, ang lahat ng workers, karamihan sa mga preachers natin, may mga sarili-sarili ng sasakyan. Pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi kami nagnegosyo, hindi kami nagtrabaho, hindi kami naghanap buhay. Naglingkod lang kami sa Malapon, nagpuri lang kami. Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kaya nga, ang pinagpapala, maminamahal, tayong mga mananampalataya. Amen! Kung may pagpapala man dumating sa pastor, bunga lang ng tithes and offering natin. Amen? Kasi kung walang mga kapatiran pinagpala, siyempre wala rin tatanggapin ang ating beloved pastor kasi hindi naman sila naghanap buhay. Amen. Kung ano man meron sila, bunga yan ng mga ibinibigay ng mga kapatiran na pinagpala sila sa pangangaral ng ating beloved pastor, nagbibigay sila kaya ngayon meron silang mga ginagamit din na sasakyan patungong gawain. May mga tinitiran sila dahil nagbibigay ang mga minamahal natin mga kapatiran. Everybody shout praise the Lord! Kaya nga, maminamahal, alalahanin natin palagi pag dating kaliligtaan. Sabi ng Biblia, maminamahal, alalahanin niyo ang mga nangagpagal sa inyo. Amen. Sabi na Hebrews 13, verse 7 and verse 17, alalahanin niyo mga nagpagal sa inyo, maminamahal. Huwag niyo silang kalilimutan sapagkat kung di dahil sa kanila, hindi tayo nakakilala sa ating dakilang Diyos. Amen. Hindi sila mga pastor na upahan, hindi sila maminamahal, inisip yung kanilang sariling kapakanan. Ang inisip nila ay yung kaligtasan natin. Ang maigaganti lang natin sa kanila, mainit tayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maglingkod tayo na may katapatan. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tumayo, maminamahal. Minsan pa, umawit muna tayo sa ating dakilang Diyos. Awitin po natin ang always be a child. Maminamahal, tandaan po natin, kahit tumanda na tayo, nananatili kang anak ng ating dakilang Diyos. Munting anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, inaalagaan, inaasikaso, pinakakain at binabantayan. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, itinuturing tayong anak ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At patuloy po yung umawit tayo sa ating dakilang